first time naming nag-meet nung high school days. Nakikita ko na siya nung elementary. Pero hindi ko siya kilala. Hindi pa niya ako kilala during that time. At nagulat ako dahil nakwento sa akin nung aking kaibigan na classmate pala niya nung high school days. So, excited ako nung nalaman ko at doon kami unang nagkakilala ni Yani nung high school. During my first year high school. Nagsimula yung aming pagkakaibigan during the time. High school days din noon. Nung medyo, syempre, kabataan pa. Papi-papi love pa noon during the time. So, nung ko siya unang sinubukang ligawan at first time binigyan ko siya ng flowers noon tsaka ng gift. At doon nagsimula yung aming pagkakaibigan. At bagamat ako noon mananampalataya, si Yani noon ay hindi pa siya noon nakakakilala sa Panginoon. Pero hindi katulad nung panahon ngayon na alam mo yon, yung pagkakaibigan may kasama ng mga bagay-bagay na hindi dapat. Pero during the time, magkaibigan talaga at nagkakilala kami bagamat hindi pa kalooban ng Panginoon noon. Pero doon nag-start na magkaibigan kami. At nadala ko siya sa church during the time. At during the high school days, biglang magkaibigan kami. At naging kami din noon nung panahong yun. At dahil nga pasaway akong mananampalataya noon. Pero ginamit yun ng Panginoon para madala ko siya sa church. At doon niya unang narinig yung gospel. At hindi ko alam na doon pa rin pala yun yung ginamit ng Panginoon para maintindihan niya yung kaligtasan at doon niya nakilala ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Pagkatapos noon, dahil nga ang Panginoon ay hindi panawagan sa akin na pumasok sa seminaryo during the time at hindi ko din alam na si Yani ay nakakilala sa Panginoon during the time. At after high school ay nagkahiwalay kami dahil nga hindi yun yung kalooban ng Panginoon. At yun na rin yung panahon na nag-pursue ako na mag-seminary. At si Yani nun ay nag-secular din, pumasok din ng college. At 7 years, almost parang 7 years kaming hindi nagkita, 7 years kaming hindi walang communication. At pero nung nagsisimula na ako sa gawain noon, nasa mission work na ako, nagkita kami uli at inimbitahan ko siya uli sa church at doon na nag-umpisa na malaman ko na ang Panginoon pala ay kumilos na sa kanya during the high school days. At nung panahong yon na siya'y naimbitahan ko bilang kaibigan, nakita ko yung mabilis niyang paglago sa buhay pananampalataya. Parang matagal siyang hindi nakakain spiritual. Alam mo yun, yung gutom na gutom sa salita ng Diyos. During that time, paalis siya noon, papunta siyang abroad, pero hindi siya natuloy dahil nga meron siyang, medyo nagkaroon siya ng problema sa medical at yun yung ginamit ng Panginoon para magkita kami at yun na pala yung plano ng Diyos para makabalik siya at doon niya magawa yung mga gusto niyang gawin para sa Panginoon during that time. At doon nag-umpisa yung paglago niya sa pananampalataya at nagulat nga ako dahil nung nagsabi siya sa akin na siya'y magpapabautismo at doon na rin yung panahon na nangailangan ng church ng staff at nagsuko siya ng buhay sa Panginoon bilang manggagawa sa school at ganun din naging aktibo siya sa gawain ng Panginoon sa church sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga problema, hadlang ay nagpatuloy pa rin siya sa paglilingkod sa Panginoon. At salamat sa Diyos dahil binalik siya ng Panginoon sa akin, kita kami uli at nagkaroon kami ng pagkakataon na maitama yung mga hindi tamang nasimulan noong high school dahil nga bata pa kami noon. Nung binalik siya ng Panginoon, inayos namin na sinimulan uli namin ng maayos yung aming pagsasama at
yun, nanalangin kami, pinag-pray namin ang bawat isa at umabot ng 4 hanggang 5 taong paghahanda ng Panginoon. Panalangin, pagkakaibigan at hanggang humantong kami sa desisyon na kami ay magpakasal noong panahon. Kinasal kami April 19, 2013. At yun yung panahon na nanalangin din ako sa Panginoon na may makasama ko sa ministry dahil lumalago na yung church, marami ng mga members. Kailangan na ng katuwang sa gawain para mangalaga sa mga kababaihan. At sa 5 taong paghahanda nga, ay binigay siya sa akin ng Panginoon. At salamat sa kanyang mga magulang na bagamat noon ay hindi nila naiintindihan yung gawain. Pero salamat sa pagtitiwala na ay pagkaloob sa akin si Yani. At yun yung panahon na naging pagpapala talaga sa akin si Yani sa ministry. Especially in my life at dahil matagal na kami magkakilala at mas lalo ko siyang nakilalang higit nung kami ay nagpakasal at kung ko naintindihan yung kanyang layunin, doon ko mas lalong nakita yung kanyang spiritual na paglago. At dahil very hardworking siya sa ministry sa Plaridel, Quezon during the time. At malaking pagpapala ang naging ambag sa akin ni Yani. Una, bilang asawa, at salamat sa Panginoon. Maraming mga problema, maraming mga struggles na kaming naranasan during the ministry. Personally, siyempre, sinubok din ng Panginoon yung aming pagsasama. At salamat sa Panginoon dahil ngayon ay nasa 10 taon na kami bilang mag-asawa at masasabi ko na pinatatag kami ng Panginoon at ilinaan kami ng Panginoon sa mga paraan na kung saan ay magkakakilala kami, makikita namin yung kahalagahan ng bawat isa. At ito nga, salamat sa Panginoon for giving us 3 kids, 3 anak na nagpapatunay na kami ay pinagpala ng Diyos. At salamat sa buhay niya na ibinigay hindi lang sa akin kundi para sa Panginoon. Kung bakit siya naglingkod, kung bakit siya nakasama ko sa gawain dahil sa Panginoon, dahil sinunod niya yung kanyang kalooban ng Diyos para sa kanya. Saan ko siya maihahambing? Siguro sa parang isang kawayan. Dahil nakita ko sa kanya yung mga naranasan niya nung siya'y bata pa. Nakwento niya sa akin yung mga panahon na siya ay nagkahiwalay kami. At even nung kami ay naglilingkod na sa Panginoon, maraming mga pagsubok, maraming times na gusto na niyang mag-give up. Pero salamat sa Panginoon dahil nakikita ko yung kanyang pananampalataya, yung kanyang desire na makapaglingkod sa Panginoon. Maraming times na sinabi na niya sa akin na ayaw ko na. Pero after ng panalangin, after na nakikita niya yung pangangailangan ng gawain at ang Panginoon na tumawag sa kanya. So, nakikita ko na, andyan na naman siya, aktibo na naman, na hindi niya hinahayaan na tuluyan siyang bumagsak. Until now, maraming mga bagay na nakapagpapahina sa kanya. Siyempre, mahirap yung pagsabayin yung paglilingkod sa Panginoon, yung bilang asawa ng pastor, asawa ng missionary, at ngayon, nangangalaga ng 3 bata, 3 mga anak namin. Kaya talagang mahirap at maihambing ko siya sa parang isang kawayan dahil yung kawayan, pag dumaan yung mga unos, kita mo yung mga kawayan nakahiga, pero after that, ng ilang araw, makikita mo yung kawayan nakatayo ulit. At sa biyaya ng Panginoon, doon ko mai-describe si Yani na kung sino siya dahil yung kanyang
character, bilang matatag na mananampalataya na lagi nakatingin sa Panginoon, na kung siya, sabi niya, lagi niyang binabanggit sa akin, kung siya ayaw na talaga niya, maraming tayo sa gusto niyang sumuko, pero salamat sa Panginoon dahil yung biyaya niya, yung habag ng Diyos, ay yun yung nananagana kay Yani. Kaya salamat na para siyang kawayan na talagang naglilinon pero hindi tuluyang bumabagsak, dahil yun naman yung pangako ng Diyos at lagi niyang binabanggit sa akin na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, at dahil sa Panginoon kung bakit siya nanatiling matatag. Ang mensahe ko para sa kanya, Mami, happy birthday. Maraming salamat sa buhay mo. Salamat sa pagiging mabuting asawa sa akin, sa pagiging tapat sa Panginoon. Salamat sa pangangalaga sa loob ng higit sa 10 taon. Dahil kung ano man ako ngayon, dahil sa malaki ang naging ambag mo para sa akin. Binago mo ako sa maraming bagay. Tinulungan mo ko na maging matured sa maraming bagay. Kaya maraming salamat sa iyo sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong hindi ko man i-express lagi sa iyo kung gaano kita kamahal, pero lagi kong hanggat maaari ay ginagawa ko sa ibang paraan yung aking pagtanaw ng pasasalamat ko sa iyo. At salamat sa pagiging mabuting asawa, pagiging mabuting mami sa mga bata. Alam ko yung hirap mo, alam ko yung pagod mo, lalong-lalo na malayo ako sa inyo. Nandito ako ngayon sa Guatemala. At maraming salamat dahil alam ko hindi madali. Alam ko hindi madali ang nararanasan mo dyan. Alam ko hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon dahil mahirap yung maging mag-isa dahil matagal tayong magkasama for a long time. Hands-on tayo sa mga bata at ngayon lang talaga na kumilos ka na nag-iisa. At alam ko yung pagluha mo, alam ko talaga yung pagod mo. Kaya maraming salamat sa iyo, Mami, for everything. Salamat sa iyo. At wala na ako, hindi ko man ma-express sa mga salita yung aking pasasalamat, pero alam mo kung gaano ako ka-thankful na ikaw ang napangasawa ko, na ikaw yung naging partner ko sa buhay. Wala namang perfect na mag-asawa. At kung magkakaroon man ng ganon, hindi kayo bagay sa isa't isa. Narinig ko sa isang mangangaral na kung bakit pinagsama ang Panginoon ang magkaiba. Dahil para mas maging malago, matatag at maging matibay ang mag-asawa. Kaya hindi man tayo nagkakasundo sa ilang mga bagay, pero salamat dahil ang pinagkakasundoan natin yung mas mahalaga, yung maglingkod sa Panginoon, magtapat sa Kanya. Kaya happy birthday. Maraming salamat sa iyo, Mami. At nawa ay ang aking panalangin, lagi kang palakasin physically. At ang dalangin ko ay maging matatag ka emotionally, spiritually, dahil hindi talaga biro yung pinagdadaanan mo ngayon. Pero salamat dahil minsan umiiyak ka, parang ayaw mo na dahil nga sa mga pagdadaanan. Pero salamat, kinabukasan, nandiyan ka na naman, nakangiti ka na naman, at nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. So, ang dalangin ko, ang aking panalangin, ay pagpalain pa ng Diyos ang iyong buhay, maging malakas ka pa physically, at maging strong ka pang higit para sa amin, para sa mga bata, especially sa ministry. Kaya happy birthday, Mami. Pasensya ka na. Malayo ako sa iyo sa iyong kaarawan. This is the first time na wala ako sa birthday mo. Pero maraming salamat at happy birthday. At hindi lang ako ang gustong bumati sa iyo. At meron pang ilang mga tao at hindi ko man magawa na
kolektahin lahat sila, pero salamat dahil yung mga nagpadala ng greetings sa iyo ay kahit papano ay makapagpaabot ng kasayahan sa iyo. So maraming salamat. Happy birthday, Mami. I love you. Pag-uwi ko sa January, saka na lang tayo mag-celebrate each other. Pero ngayon ay gagawin ko ang lahat kahit malayo ako, ay i-connect ko yung aking pagmamahal sa iyo, aking pag-appreciate sa iyo at sa aking pagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa para sa akin at para sa mga bata. Happy birthday, Mami. I love you. I love you so much. I love you.